Hi there, mga ka-chicken farming. Oh yes, Black Australorp ang hawak mo ngayon, rooster. At pag-usapan natin, ang isa bang Black Australorp ay hybrid chicken o isa siyang purebred o pure breed? My name is JC of Alpha Adventure at pag-uusapan natin yan. Okay, bago ko bigyan ng isang straight cut na sagot yung tanong na ang Black Australorp ba ay hybrid or purebred, pag-usapan muna natin yung history nito. Ano-anong mga manok yung na-involve para ma-produce ang isang Black Australorp. Saan ba siya nanggaling? Sang bansa? Okay? So, nung between sa pagitan ng 1890 hanggang 1900, nag-import sila ng nag-import ang Australia, not technically nag-import on purpose, pero may dalawang klase ng manok na galing sa England ang dinala sa Australia. Ano ang dalawang klase ng manok na yon? Yun ang Black Orpington at saka Rhode Island Red. Galing sa farm ng dalawang backyard racers, Black Orpington at saka Rhode Island Red. Pagdating sa Australia, krinos nila yung naging anak ng Black Orpington tsaka Rhode Island Red. Yung anak nun, krinos nila sa Minorca na manok at saka sa White Leghorn at saka sa Langshan. May nagsasabi krinos din daw nila yon sa isang Barred Plymouth Rock. By the way, Barred Plymouth Rock yun ha, hindi siya Plymouth Barred Rock. Barred is an adjective. Huwag natin kakalimutan yung paulit-ulit na tinuturo ng elementary high school science patungkol sa mga sentence patterns, sa mga composition ng sentences, no? Yung iba kasi makausap mo sila ng personal o mabasa mo yung mga chat nila, ginagawang PBR, Plymouth Barred Rock or Black, dapat Barred Plymouth Rock yon. Hindi rin siya Plymouth, no? Hindi Plymouth. Okay, anyway, yung Minorca, ano bang itsura ng manok na Minorca? Siguro subukan kong mag-insert ng picture ng kaliwa ko kanan para ma-visualize nyo. Ano bang Minorca ng manok? Pero i-describe ko na rin sa inyo just in passing. No? Yung Minorca na manok, black din siya. However, yung kanyang earlobes, itong earlobes na to, puti. Yan ang Minorca. Mukha siyang Black Australorp lahat. Pula din ang palong at saka wattles niya. Maliban doon sa earlobes na puti. Okay. Tenga niya. Ito. Puti. Yung White Leghorn naman, mukha yung decal brown, decal white. Kung nakakita na kayo ng decal white. Yung Langshan naman, mukha talaga siyang Black Australorp. Okay? Pero mas diretso yung buntot niya kumpara sa Black Australorp na naka 45 degrees ang buntot. Okay? Yun, mas nakatindig ang buntot nun, yung tail niya, yung Langshan. Okay? Barred Plymouth Rock, yun, BPR. Search nyo na lang, Barred Plymouth Rock para ma-visualize nyo na itsura niya. Okay, ayun. Ang pagdating nung 1929 lang na ipakilala sa buong mundo, nagsimula yung pag-i-export ng Australia ng Black Australorp. Kaya siya Austral-Orp, no? Galing sa Australia and then Orp sa pinagmulan niyang Black Orpington. So it's a contraction lang contraction siya ng Australia and Orpington. So Australorp. Nagkaroon pa nga ng siguro medyo pagtatalo kung ano ba talaga itatawag sa kilala ngayon as Black Australorp, no? Yung iba mas mahahaba pa nga yung mga terminologies na gusto nilang itawag. But in 1920, early 1920s, nairehistro sa Australian Poultry Standard na Black Australorp ang itatawag dito. At noong 1929, basta 1920s, era ng 1920s, nagsimula ang exportation nito. Okay? At tinatawag nga itong laying superstar.
mas matindi pa yung pangingitlog nito ayon sa record kaysa din sa Rhode Island Red. Dito Rhode Island Red. Meron kasi ito kasi sa isang setup na hindi industrial, ibig sabihin walang walang lighting, no? Hindi lighting walang lighting facility, yung pinapailaw, artificial na ilaw. Nakakapangitlog ang Rhode Island Red ng 250 to 300 eggs in 365 days. Pero doon sa isang contest sa Australia kasi may mga pa-contest noon sa mga manok nila, singkadami ng maiitlog. Noong 1922 to 1923, naitala ang average na 309.5 eggs in 365 days. Yun ang average na naitlog ng 6 na hen na kanilang minonitor. At after nung contest na yon, naiset yung record na 364 eggs in 365 days under normal lighting condition. Ibig sabihin, umaasa lang sa sikat ng araw yung lighting. Bakit ko nababanggit ang lighting? Kasi may impact sa pangingitlog ng manok yung lighting, yung pagpapailaw. Okay? Sa isang araw kasi, tulad ng Rhode Island Red, nabanggit ko to ng makailang beses na rin sa mga nagdaang video ko sa Rhode Island Red, tungkol sa Rhode Island Red, na kailangan nila sa isang commercial setup tulad nito, kailangan nila ng access sa ilaw ng 16 hours a day. Sa loob ng maghapon, ilang oras lang yun na may araw. Sabihin na natin 6 to 6 a.m. to 6 p.m. 12 oras lang yon. Saan niya kukunin yung ilaw niyan sa 4 na oras na natitira to complete the 16-hour lighting, exposure sa lighting? Siyempre, maglalagay ka ng pailaw, artificial, kuryente, bumbilya. Pero doon sa contest na yon, na-achieve nila yon nang umaasa lang sa sikat ng araw, no? Backyard, ganyan. So, egg production wise, base sa record, mga historical records, mas yamado ang Black Australorp kaysa sa Rhode Island Red. Pero kapag ka commercial scale na yan, mayroon ka ng artificial lighting, halos magpaparehas na sila sa dami ng napoproduce na itlog. This is not based on theory but on experience, no? Experience ko sa Alpha Adventure. So ngayon, tinagurian nga siyang laying superstar kasi sa record na naiset niya ng pa-backyard lang setup. Okay? So ngayon, combination pala ito ng 6 na klase ng manok, no? Rhode Island Red, Black Orpington, White Leghorn, Langshan, at saka Minorca, at saka Barred Plymouth Rock. Okay? Ngayon, balikan ko yung tanong. So, sa 6 na klase ng manok na pinag-outcross o outbreed, yan ang opposite ng inbreed, outbreeding or outcrossing. Okay? Sa 6 na manok na pinag-outcross or outbreed, masasabi bang hybrid o purebred o pure breed ang Black Australorp? Masasagot natin ang tanong na yan, ang napakasimple lang, kung alam talaga natin ang technical na definition ng purebred at saka hybrid. Okay? Base sa observation ko, sa mga nababasa ko sa mga komento sa mga Facebook groups, at saka sa mga personal na naririnig ko kapag napag-uusapan yan, face to face, yung hybrid, purebred, lalo sa mga backyard racing setup lang, mga pa-chill-chill lang na pag-aalaga, hindi maramihan, not by the hundreds or thousands yung inaalagaan, na may mali dun sa pagkakaintindi kung paano ba nagiging hybrid o purebred ang isang manok. Sa observation ko, ang pagkakaintindi ng marami, hindi naman lahat, okay? Ang pagkakaintindi nila, basta more than one kind of chicken ang pinag-outcross mo, hybrid na yon.
Black Orpington at saka yung Rhode Island Red, dahil na crossbreed, para sa kanila, para sa marami ay hybrid na siya, hindi na siya purebred or purebred. Mali po. Kasi ang pag tinawag siyang purebred, pag purebred or purebred, ibig sabihin nun, kahit more than one kind of chicken ang pinag-outcross nila, kung ang minamatch naman nila ay different gene, no? Or same gene for a specific trait, no? Same gene for a specific trait, kahit galing sa dalawang magkaibang manok or more, purebred pa rin ang magiging resulta nun. Okay? Paano ulit ang purebred? Same gene for a specific trait. Pag pinong-combine mo, galing sa 2 or more kinds of chickens or breeds of chickens. Same breed of different same breed for the same trait, no? Same breed, same gene for the same trait. Ngayon sa hybrid naman, paano siya nagiging hybrid? Different different genes for different traits. Yun ang nagiging hybrid. Halimbawa, ang Black Australorp, although 6 na breeds ng manok ang involved bago lumabas ang Black Australorp na ganito, ang pinag-combine nila, hindi naman iba't ibang klase ng traits eh. Same traits ang pinag-combine nila para mas ma-boost yung trait na yon. At anong trait yon? Or anong traits ang mga yon? Yun ang traits ng isang utility chicken. Pag sinabi natin utility chicken, yan yung mga manok na pangkarne at pangitlog. So, sa simpleng salitaan, in the vernacular, yung same gene for the same trait na pinagko-combine nila sa 6 na manok ay yung lakas nilang mangitlog at saka yung lakas nilang bilis ng growth ng kanilang muscle or yung muscle development nila. Okay, Rhode Island Red, Orpington, no? Yung more on meat ang mga yon, egg and meat, malalaking bulas sila. Yung white leghorn sa pangingitlog, lakas sa pangingitlog. Minorca, Langshan, so egg and meat yung genes nila na patungkol sa dalawang traits na yon, 2 specific traits, pinag-combine nila para mapalakas lalo ang mapalakas at mapabilis ang pangingitlog at meat production respectively ng magiging offspring, which happens to be the Black Orpington. Okay? Ayan. So, yun ang definition ng purebred at saka purebred versus yung hybrid. So, ano ngayon ang sagot sa tanong na ang Black Australorp ba ay purebred o hybrid? Naintindihan nyo yung explanation ko na rin or pinakinggan nyo, hindi kayo nag-skip. Ang sagot dyan, purebred ang isang Black Australorp. Okay? Kasi kahit na 6 na manok ang na-involve, ang pinagko-combine naman nila ay same gene for a specific trait or for specific traits. Ayan. Okay? So I hope may bago kang natutunan sa episode natin ng Black Australorp. By the way, you can also buy breeders ng Black Australorp sa amin, no? Magre-release na ako ngayon since napaparami ko na sila. Pero mga breeder age muna ang mga ilalabas ko na ang isang set. 8 babae, 2 lalaki. Pwede nyo nang pag-asawahin yon kasi hindi magkapatid yung rooster. Parang kagaya lang ito sa mga Rhode Island Red ko. Kapag 8 hens, 2 roosters, pwede yung pag-asawahin kasi hindi magkakapatid yung roosters sa hen. I would prefer na pick upin nyo sila dito sa farm orders niyo para makapagtanong rin kayo sa akin ng personally. Para mabigyan ko rin kayo ng ideas in person para makapagkwentuhan tayo. Pero kung wala kayong time,
kung nasa Tarlac lang kayo, Pangasinan, Nueva Ecija, Pampanga, or anywhere malapit sa Tarlac, baka pwede nating mapag-usapan yung delivery with a minimum delivery fee, minimal delivery fee. Pero kung masyado nang malayo sa Tarlac, i-refer ko na lang kayo nun sa isang pet transport service. Kayo ang kakausap dun sa tao, kayo magbabayad sa kanya kung magkano gusto niya isingil. So ganun lang. Okay? Nasa description din ng video na to yung paano kontakin yung pet transport service. So, kung may kakilala kayo. Okay? Pero it's still best na kayo ang pumikap. Okay? So yun. Visit our website at www.alphaadventure.com, and you may also follow us on our Facebook page, Instagram, TikTok, and YouTube channel. This has been Jace of Alpha Adventure, your source of science-based, experience-driven, and technology-oriented tips on livestock farming.